Sa video na to ay pupuntahan natin ang isla na katapat ng Atimonan, Quezon na kung tawagin ay Isla ng Alaba at makakasama natin ang gurong manlalakbay na kaibigan natin na si Sir Michael. Nakarating na ba kayo sa bayan ng Alaba? Kung hindi pa, isamahan nyo ako sa panibagong adventure ngayong araw. Hindi tayo magmomotor ngayon dahil pupunta tayo ng Isla ng Alaba at mula dito sa barangay namin ay nilakad ko na lang papunta sa port para bumili ng ticket ng bangka papunta sa bayan ng Alabat, Quezon. Kapag pupunta ka nga ng Alabat ay dito ang sakayan sa may port ng Atimonan at ito yung bangka na sasakyan natin na kung tawagin ay MV Nelsie. Sakto nga daw at papaalis na yung bangka kaya agad na ako sumakay. At nung puno na nga yung pasahero ay naghintay lang kami dito ng ilang minuto hanggang sa maya-maya nga ay pinasuot na sa amin itong life jacket dahil aalis na raw. At dahil nga summer ngayon, makikita mo na napakakalma talaga ng dagat. Inaabot din ng kulang-kulang isang oras yung biyahe namin papunta sa Isla ng Alabat. Inaayos nga yung pier dito at nilalagyan ng extension. At maya-maya nga ay nakaduong na dito yung bangka at agad na ako umalis. Dahil baka nga naiinip na sa paghihintay yung kaibigan natin na si Sir Michael na siyang makakasama natin ngayong araw. May trabaho kasi ako na pupuntahan dito pero dahil bakasyon si Sir Michael at wala pang gawa, sinamahan na niya tayo papunta dun sa trabaho ko. Para daw pagkatapos ng trabaho ko ay maglilibot-libot kami sa isla na to. At dahil Perez nga yung pupuntahan namin, malayo-layo pa dito, ay ito na yung sasakyan nila ang ginamit namin. At nadaanan nga namin dito ay naglalaki ang hélice ng ginagawang wind turbine. Buti na nga lang ay napakabanayad ng panahon sa pagpunta natin dito. At dito nga sa kalsada ay kitang-kita yung naglalaki ang wind turbine. Ang ganda nga ng daan dito at nakaka-relax dahil ang daming puno sa gilid ng kalsada at talaga namang napakagandang pagmasdan. At dahil nga mainit ngayon, napansin ko nga na marami nagpapatuyo at nagbibilad ng palay. Ito yung unang beses na gagawa ako ng vlog dito sa Alabat, Quezon. Ilang taon na rin kasi ang lumipas bago ako nakabalik dito. Dinaanan lang namin ni Sir Michael yung trabaho ko at nung natapos na yung trabaho ko, dumiretso kami dito sa bayan ng Perez, Quezon. Konting side trip nga lang para mapuntahan itong bayan ng Perez. Maya-maya nga ipapasok na kami dito sa port. Ang laki na nga rin ng pinagbago ng bayan ng Perez simula nung huling punta ko dito. At ang isa sa kinahuhumalingan ko dito ay napakaganda nilang dagat at napakalinis. Nadatnan ko nga dun si kuya na namamana ng isda na sana ay maraming mahuli para maraming maiuwi sa pamilya niya. Sumaglit nga lang kami dito ni Sir Michael para magpahinga ng konti. Tayo dito sa bayan ng Perez, Quezon. Grabe, napakalinaw ng tubig at para bang ang sarap maligo kaso hindi pa pwede. At nung nakapagpahinga na nga kami ni Sir Michael ay umalis na rin kami dahil babalik na kami sa bayan ng Alabat. Napansin ko nga na marami pa ring lumang bahay dito sa bayan ng Perez na para bang ang gaganda nung unang panahon na siguradong maraming kwento ang bawat pamilya dito. Goodbye bayan ng mapagmahal. Nagdire-diretso na nga kami dito ni Sir Michael pabalik sa bayan ng Alabat dahil doon na kami kakain at magpapahinga na rin. Pupuntahan namin yung lugar kung saan siya nag-i-stay. Kung tawagin ay barangay ng Villa Norte. Ang dami nga rin namin dito na daanan ng mga private resort at nung nakarating na kami kung saan nagpapark na sasakyan si Sir Michael ay nagmotor na kami papunta sa barangay ng Villa Norte. Alright! Pero bago kami pumunta ron ay dadaanan muna namin ang pinaluto niyang pagkain dito sa may Ranchos. Napakasarap nga ng pagkain dito sa Ranchos Chicken Corner na pwede nyo kainan pag pupunta kayo sa bayan ng Alabat. At pagtapos nun ay diretso biyahe na agad kami papunta sa barangay ng Villa Norte. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay dinideliver pala dito yung isang hélice ng ginagawang wind turbine. At grabe, napakalaki pala talaga nito sa personal. Isang hélice nga lang yan pero sa trailer na sinakay. Yung ganitong wind turbine daw pala ay gawa sa fiberglass kaya hindi sobrang bigat. May kakaiba sila ng mga typical na windmill at nung napadpad na tayo sa bandang unahan ay nakita na natin na malapitan itong dalawang wind turbine. May ilang minuto rin kami naghintay para lang makalampas yun at ilang sandali lang ay nakarating na rin kami dito sa barangay ng Villa Norte at agad na kumain dito sa may kubo dahil gutom na talaga kami ng mga oras na to. Pagkatapos ng kumain ay nagpahinga lang saglit tapos naglakad-lakad na ako dito sa baybaying dagat ng barangay ng Villa Norte. Napakaganda nga at napakalinis ng dagat dito at asul na parabang ang sarap liguan araw-araw. Ito yung masarap titigan kada umaga dahil mawawala talaga yung stress mo. At ilang sandali nga lang inaya ako ni Sir Michael na maglibot-libot dahil pupuntahan daw namin yung lugar kung saan nag-shooting sila AJ Rabal at Shandy Guzman ng pelikulang ni Risa. Mga 5 minuto lang naman ang layo mula sa lugar nila Sir Michael yon kaya diretso na agad kami. Pinag-shootingan nila AJ Rabal at Shandy Guzman dito sa Alabat, Quezon sa pelikulang ni Risa sa Viva Max. Dito ginanap yung umaatikabong bakbakan ng dalawa.
Dito nga daw sa may tabing dagat na to nag-shooting sila AJ Rabal at Shandy Guzman sa pelikulang ni Risa malapit dito sa may malaking bato. At matatanaw mo rin mula dito yung tinatawag nilang Tumiis Peak, isa sa mga pinagmamalaking tourist spot dito sa bayan ng Alabat, Quezon. Pagkatapos nga nun ay pinuntahan naman namin yung ginagawang kalsada na shortcut papunta sa bayan ng Quezon mula dito sa bayan ng Alabat. Yung bundok na to, nakikita mo na yung sikat dito na pulong bato kung tawagin. Dito matagpuan sa Alabat Island. So sobrang laki bato niya at magandang spot yon. Let's go! Alright! At nung nasa bayan na nga kami at bago ako sumakay ng Roro, nag-decide na muna kami na mag-refresh dito ni Sir Michael dito sa may Mr. Brusco Alabat branch. Sobrang init kasi talaga na naging biyahe namin kanina. At ang in-order ko ay itong fruit tea at kay Sir Michael naman ay cold coffee. At pagkatapos noon ay pumunta na kami dito sa port ng Alabat, Quezon para magpahinga. At bumili na rin ako dito ng tikoy na aking ipapasalubong sa bahay. At etong tinitindang tikoy daw sa port ay gawa mismo dito sa bayan ng Alabat. Sir, anong masasabi mo sa tikoy ng Alabat? Sarap! Malagkit, solid, lasang-lasa mo yung gatas. Parang kaiba, tapos siyempre, di ba alam natin tikoy yung nasa plastic, yung nasa box. Ito taga sa anahaw, yeah, tikoy sa anahaw. Solid, Lasang Alabat. lasang alabat. Hindi maalat ha, hindi maalat. Lasang alabat. At nung dumating na nga yung Roro ay bumili na ako ng ticket dahil aalis na rin. At hinatid na ako dito ni Sir Michael sa dulo ng port para hindi na ako mainitan paglalakad. Kaya maraming salamat sa iyo Sir Michael, isa kang solid na kaibigan. At eto nga din yung magiging first time na experience ko na pagsakay dito sa Roro. At pag akyat mo pala, iaabot mo yung ticket dahil may pupunitin sila. Nakakamangha nga sapagkat napakalawak pala nito at maraming pwedeng pasahero na isakay. Kaya naglakad-lakad na muna ako para masilip itong loob. Ito yung masaya sa pagbabiyahe. Marami kang may experience na mga bago. Madadagdagan yung mga nakikilala mong mga tao. At isang solid na adventure kasama yung mga kaibigan mo na totoo. Grabe, isang napakasayang adventure na naman ang naranasan natin ngayong araw. Kaya kung kayo ang tatanungin mga kabrum-brum, saan bayan naman sa Quezon Province ang dapat natin puntahan? I-comment nyo naman sa ibaba.